Good morning Pilipinas, nagbabalik ang Panahon TV. Dito po sa Panahon TV, siyempre meron po dito tayong hatid na public service announcements para po sa ating mga kababayan. Unahin nga po natin ang sa Quezon City Government. Wala po tayong pasok bukas yung elementary at high school students po natin, both public and private schools sa lungsod po yan ng Quezon. Yan ay para magbigay daan sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Noynoy Aquino. Minabuti ni Quezon City Mayor Herbert Bistec Bautista na suspindihin ng klase nang sa gayon ay maprotektahan ang ating mga estudyante and at the same time, ma-regulate ng maayos ang traffic sa nasabing lungsod. Para naman sa mga college students sa Quezon City, mas mainam na makipag-ugnayan na lang sa CHED o sa school administrators nang sa gayon, maliwanagan kayo hinggil sa suspensyon ng klase sa inyong universidad. Moving over, ito po ay mula naman sa National Disaster and Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ngayong July 23 to 25 ay gaganapin ang Regional Summit on Disaster Risk Reduction and Management sa Cagayan de Oro City. Kabilang sa highlights ng Regional Summit ay ang mga sumusunod. Yan po ang salient features of RA 10121 in the state of disaster risk reduction and management in the region. Pangalawa, ang building resilience through public-private partnership. Pangatlo, ang DRRM tools, sharing of DRRM experiences and best practices, workshops, allocation and utilization of the Local Disaster Risk Reduction and Management Fund, at ang signing of commitment and launching of RDRRMP and book on DRRM best practices. Para mas maliwanagan hinggil dyan, pwedeng tignan yan sa pia.gov.ph. At panghuli naman po ay mula sa National Council on Disability Affairs o NCDA. Ngayon ngang July 17 to 23 ay gaganapin ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week sa Regional Office sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Narito po ang lineup of activities for today and for tomorrow. Para nga po ngayong araw, magaganap po ang Fun Day for Children with Disabilities at magaganap din ang Farm Move Pilipinas Run 2013 Manila Tacloban, Davao. Para naman po bukas, magaganap ang Forum on Training and Employment Programs or Projects of DOLE, TESDA, ECC, and DTI at ang Enrichment Seminar on the Rights of Soldiers with Disability. Para maliwanagan hinggil dyan, pwedeng bisitahin yan sa www.ncda.gov.ph. Sa puntong ito, silipin na rin po natin ang lagay ng panahon sa selected Asian cities. Unahin po natin sa Hong Kong, magiging mataas ang ating temperatura. Meron tayong 27 to 30 degrees Celsius, habang dyan po sa Tokyo, Japan, mababa ang ating temperatura. Meron tayong 22 to 30 degrees Celsius. Sa Bangkok, Thailand, mataas ang ating temperatura. Meron tayong 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Hanoi, Vietnam, mababa naman ang aasang temperatura. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius. Sa Brunei Darussalam, mataas ang ating temperatura, meron tayong 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Rangoon, Myanmar, mababa naman ang ating temperatura, meron tayong 23 to 31 degrees Celsius. At ngayon naman po mag-around the world na tayo. Narito naman po ang pagtaya ng panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo, hatid yan sa atin ng World Meteorological Organization o WMO. Unahin po natin sa USA and Canada, mataas pong temperatura. Sa Washington, D.C., meron tayong 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Ottawa, Ontario, Canada, mababa naman ang temperatura, meron tayong 17 to 22 degrees Celsius. Moving over sa Europa, partikular sa Madrid, Spain, mataas ang temperatura, meron tayong 22 to 35 degrees Celsius, habang sa Berlin, Germany, mababa ang aasang temperatura, meron tayong 14 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa Asia and sa Middle East, mataas po ang aasang temperatura. Sa Kuwait, meron tayong 35 to 43 degrees Celsius, habang sa New Delhi, India, ay mababa ang ating temperatura, meron tayong 25 to 32 degrees Celsius. And bilang panghuli sa Australia and New Zealand, mahalagang malaman natin ang aasang lagay ng temperatura. Sa Melbourne po ay mataas ang temperatura, meron tayong 5 to 13 degrees Celsius, habang sa Wellington ay mababa naman po ang ating aasang temperatura, meron tayong 9 to 16 degrees Celsius. At napapanahon ang thunderstorms sa ngayon, kung kaya't mahalagang malaman natin ang iba't ibang kategorya nito, nang sa gayon ay hindi tayo mahuli sa napapanahong kaalaman. Ang thunderstorm na nagdadala ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ay may tatlong kategorya.
Una rito ay ang single cell thunderstorm na tinatawag ding air mass, popcorn o pulse thunderstorm. Kadalasan itong nararanasan tuwing tag-init at nagiging sanhi ng kalat-kalat at maliliit na mga thunderstorm. Hindi ito gaanong tumatagal at paminsan-minsan din nagdadala ng malakas sa pag-ulan at hangin, maliliit na hail at mahinang tornado. Sa multi-cell cluster thunderstorm naman, maraming mga cell sa atmosfera ang sabay-sabay na gumagalaw. Ito'y nagdadala ng malakas sa pag-ulan ngunit maaari rin magdala ng hail, malakas na hangin at tornado. Ang multi-cell line o squall line naman ang thunderstorm na karaniwang itim na ulap na tinatakpan ang west horizon. Ito'y tumatagal ng ilang oras at lumilikha ng mapanganib na hangin at hail. Supercell thunderstorm naman ang tawag sa pinakadelikadong uri ng thunderstorm dahil sa dala nitong malakas sa tornado, hangin at pag-ulan ng hail. Nakakalika ito ng mesocyclone na sanhi ng malakas na hangin na gumagalaw pataas. Karamihan ng mga tornado ay nabubuo dahil dito.